usapin ng mga politika at ng ng mga fake news. Oo. Dahil po, meron po tayong tatalakayin na mga usapin. Hinggil pa rin po dito sa na ito, flood control. Na di umano'y ghost project, mga kababayan, na sinisiyasat po ng ICI at ng ating mahal na Pangulo. Ako po ha. At syempre, maya-maya tatalakayin natin ang mainit-init, no? Mainit-init pa po sa sopas na hinihigop mo ngayon tag-ulan na ito, no? Walang iba, ito pong bag Monday umano ng mga Duterte during their time. Kasi di na nila oras ngayon. Oras na nila ngayon para para po mabisto sa katotohanan, mga kababayan. Yan po ang masakit na katotohanan, pero wala tayong magagawa. Maitatapik at maitatapik natin yan. Shoutout po sa lahat ng ating mga live viewers dyan. Dahil dito nga, mga kababayan, sa control, alam naman natin na si Sara Diskaya isa lamang sa mga dahilan kung bakit tayo nalulugmok sa baha, di po ba? Actually, marami pa po ang mga iniimbestigahan kagaya ng Diskaya, yung mga kontraktor na hawak din po, like dito kay Bongo. Like sa ni Bongo, 'di ba? Hindi na highlights, 'di ba? Etong pinagtataka ko, mga kababayan, bakit ba hindi na highlights etong pamilya ni Bongo, 'di ba? Kayo, mga kababayan, sa tingin nyo, bakit kaya hindi na highlights or hindi masyado natututukan? Hindi kaya dahil kadikit sila ni Magalong? Kaya ba nandyan si Magalong pa rin sa ICI? Hindi ito, sariling ko ito, pag-iisip ko, mga kababayan, naisip ko lang naman. Diba? Bakit nga ba? Kasi nung panahon ng naandyan pa si Magalong, hindi talaga nila pinupuntahan yung Davao, 'di ba? Ngayon, nagtataka ang taong bayan, di lang naman ako. Ultimo kayo, 'di ba, mga kababayan, for sure. Nagtataka kayo bakit hindi masyado na highlights itong mga flood control project ng mga Duterte. Especially yun sa pamilya ni Bongo na contractor, 'di ba? Kaya tuloy, hindi maiwasan, mga kababayan, na ang partido ni Magalong or mga kadikit niya, pinoproteksyonan niya. Kaya naandyan pa rin siya sa ICI. Diba? Hindi mawawala sa isip ng taong bayan yan. Kahit nga ako, hindi mawala sa isip ko, diba? Kung bakit naandyan pa rin yan si Magalong at umiepal. Diba, tanungin kaya natin si Magalong. Magalong, bakit naandyan ka pa? At hindi mo inuuna yung iyong lungsod, 'di ba, sa Baguio? 'Di ba, mga kababayan? Kasi nakakapagtaka po na itong partido ni Magalong, mga kaibigan niya, kasi sa pagkakaalam ko, kaibigan niya, dikit niya talaga si Bongo. Kaya nagkakaroon ng parang hindi naman sa paghihinala, pero parang bias mga kababayan Parang bias dapat talaga hanggalin si Magalong diyan. Kasi nung nawala si Magalong, mga kababayan, that's the time na binisit nila yung sa Davao, 'di ba? Davao Oriental at Davao City, 'di ba? Kaya nakakapagtaka itong biglaan na lang na parang nanahimik
'Diba, nanahimik ang mga Duterte nung panahon na sila na ang naiimbestigahan, especially ito po sa Davao City, mga kababayan. Kaya nga magwo-world tour 'di ba? Kaya magwo-world tour itong si Pulong dahil parang siguro alam na niya, nararamdaman na niya na papunta na sa kanya yung investigasyon. 'Di ba? Kasi di papayag ang ano niyan, taong bayan, mga kababayan. Kung hindi isasama itong dating administrasyon sa investigasyon. Dahil alam naman natin for the record, mga kababayan ko, 51 billion po ang natanggap ni Pulong at wala po pong natapos, 'di ba? O di umano ay talagang lehitimo na questionable itong itong 51 billion na mga proyekto na para sana sa kababayan niya diyan sa Davao City. And ang masama niya, mga kababayan, nagagalit ang mga DDS na parang pagkapapunta na sa kanila yung investigasyon, parang ang lagi nilang dahilan is pamumulitika. 'Di ba? Shoutout po sa lahat ng mga bagong dating diyan, 'di ba? Hindi naman po sa lahat ng oras 'di ba? Pamumulitika lang ang ginagawa ng mga 'di ba, politiko. 'Di ba? Naandyan talaga lumalabas yung katotohanan dahil sa investigasyon at matibay na ebidensya. Buti sana kung walang hawak na matibay na ebidensya. Doon pa nga lang, mga kababayan, sa 51 billion na inaward ni Digongyo kay Pulong, questionable na yun What more pa kaya kung saan ginastos yung 51 billion na nakikita natin sa balita, especially ako, mga kababayan, bumisita ako sa Davao City during nung mga panahon ng tag-ulan. Nakita ko talaga na grabe pala magbaha doon. Grabe. Doon pa lang sa labas ng airport, mga kababayan, baku-baku na kasi daan correct me if I'm wrong. Kung tama yung sinasabi ko, sino taga Davao City rito? Diba? Ang dami. Instead na papunta ka ng ng airport, maayos yung iyong dadaanan. Lubak-lubak, mga kababayan. Labas pa lang ng airport yun. Diba? Tapos yan, sasabihin nila, matino ang Davao. Sa kanila, na mga DDS. Pero eventually, pag tayo ang nakasaksi at nakapunta sa Davao City, mga kababayan ko, Diyos ko, masasabi nyo, para na pag-iwanan. Pero take note, kung tutusin, dapat napaganda ni Digong yan. Diba? Sa build yan. Kaya nga niluklok ng mga Dabawenyo, kaya nga po niluklok ng mga taga-Mindanao, itong si Digong during that time, dahil ang expect nila, ma-priority ni Digong ang Mindanao. Kaso nga, wala nangyari. Ultimo, mga taga-Dabawenyo, diba, bumaba ang ratings. Hindi naging solidong Duterte, mga kababayan. Dahil bakit po? Dahil dyan sa mga pangako na napako.